Si Mary Jane. Si Mary Just your Jane. Jane na lang, yeah. Pareho kayo ng pangalan ng isa kanina na nakausap ko. Ay, Saan po kayo ngayon, Ma'am Jane? Australia. Australia. So ilang taon na po kayo? 54. 5'4". Ilang taon na po kayo dyan sa Australia? Since 2007. So bali magdadalawang dekada na rin po pala, no? May asawa po kayong Australiano? Wala, widow na. Pilipino din, namatay last 2 years. Okay. Paano po kayo pumunta dyan? Bali sa asawa ko, skilled siya nung 2005. And then 2007, pumunta kami dito. Kasama po yung mga anak ninyo? Yes. Ilan po yung anak ninyo sa kanya? 3. Aha. So malalaki na po anak ninyo? Oo, yung panganay ko is magto-13 niya, and then ang bunso ko is 22. From Iloilo ako. Ilongga man. Yes. Saan sa Iloilo? Lambunaw. Hindi ka na umuwi doon sa Lambunaw kaninyo, hay? No, last every year ko puli ko dira. Pati pabunggagi din, no? Yes, bongga-bongga. Kita minsan nga twice. Twice a year. Ngayong summer, di po kayo pumunta, di po kayo umuwi. Ay, mahal ang ticket subong. Dapat nakabook ko, pero mahal ang ticket yung cancel ko. Kasi yun nga siguro yung tragedya ngayon, no? Nangyayari po ngayon. Anyway, ano may paglingkod ko po ngayon? Kayo ngayon, ma'am, sa inyo po? Wala lang, malay mo makapaghanap-hanap ng mga ka-textmate. Textmate! Ba't nga po pala namatay si mister ninyo? Na-stroke siya, DJ. Inisa lang? Ay, isang beses lang yan. Bali, nag-dinner pa kami sa house ng friend ko. Pag-uwi namin, kinabukasan, pag-agising ko 6 o'clock, kumatos na siya. Hindi niyo po ramdam? Hindi kayo magkatabi matulog? Magkatabi. Bago siya matulog, nagpamassage pa. And then, naghingi pa ng gamot. So, binigyan ko pa siya ng gamot. And then, gamot sa lagnat. Kaya sabi niya masama pakiramdam niya around mga 4 o'clock at 3 o'clock. Morning. And then, sabi ko 4 o'clock matulog ta kasi 7 o'clock sa church kami. Okay. So, nagising ako ng 6 o'clock. Parang iba yung hilik niya. So, ginising ko siya. Normally, pag ginising ko siya, nagigising agad yon. Nung araw na yon, hindi na nagising. So, sinampal ko siya left and right. Wala na. Yung diskarte daw po, daw po sana yun, yung pitoy-toy niya, hinila mo. Ay, hindi ko napansin kasi hindi ko naman alam nga pwede hila yung toy-toy niya eh. Ala, Basta hinahawakan mo nga eh. Minsan kung ano pa ginagawa mo, minsan ina-abuse mo pa, di ba? Tapos hilahin mo lang, ayaw mo. Oy, DJ, kung alam ko lang, di hinila ko na. Ano ka Ala, ba? hila lang eh. Minsan nga kung ano pa ginagawa mo eh, hila lang. Di mo naisip yun? Ganun. Tapos ginising ko siya, and then pagkagising ko, gin-on ko yung light. Nalaglag na pala yung isang paa niya doon sa kabilang kama namin. So, tinawag ko na yung mga bata. And then, nagtawag na kami ambulance. So, pagtawag namin ng ambulance, ayun, dinala namin sa ospital, okay pa siya. And then, after mga 20 minutes, dumating yung doktor, sinabi na nga may blood clot siya. And then, yung blood clots niya nasa ilalim ng brain. So, hindi na talaga pwede i-operahan. As long as nag-swelling na siya yung blood clots. After 3 days, namatay siya. At age of 58. Nakumatos, no? Yeah, hindi na nagising. Ano pong kinain niya bago matulog? Wala, nag-vegetable lang kami doon sa friend namin. Ay, pag sure ba? Sabi mo nagpamassage pa. Alam ko na yung kasunod ng pamassage na yun. Yung massage DJ, kasi sabi niya, parang namamanhid lang daw yung kamay niya. So, massage lang kamay niya lang yun. Hindi yung DJ ha. Ay, excuse me. Hindi yung ibang isip mo ha. Okay. So, pero DJ, inuwi ko dyan yung apo niya kasi taga Davao yung asawa ko. Bali, dinala ko dyan sa Pasig kasi dating Pasig kami nakatira. And then, gin-one night ko dyan sa Pasig para yung mga friend namin. And then, ginlipad ko ng Davao. And then, linipad ko ng Iloilo. Ay, abaw. And then, binalik ko ng Australia ang abo niya. Abo lang?
Ay, DJ, ang mahal pag pinauwi yung buong katawan. Kaya nga eh, gulat ako. Akala ko kung katawan talaga. Abo lang ang kaya kong iuwi. Sa airplane, ano po yung dinideclare ninyo sa airplane? Kunyari, Wala lang, ano lang, inang mga death certificate lang kag yung ano niya, yung mga documents ali. Wala ka mang babayaran, hand carry ko siya. Hand carry mo. Yes. Tapos nakalagay Pero yung pag-exit namin, papabalik ng Australia, doon ako nagka-problema. Ginhold ako ng immigration dyan sa Pilipinas. Kasi? Dahil wala akong exit permit from Philippines to Australia. So, saan po kukunin yung exit permit nun? Sa Manila, City Hall. Ay, walang nag-advise sa akin. Kaya sabi ng ano dyan sa airport, dapat pagdating mo dito ng Maynila, gintiklear mo siya doon sa ano nila, sa custom, sa immigration. Sabi ko, nag-fill up naman ako ng form na nakalagay nga may earn akong dala. So, sabi ng ano doon, hindi nila nagawa ang trabaho nila sa custom. Kaya, as immigration. So, na-hold ako, nagpaiwan ulit ako, pinauna ko na yung mga bata pabalik ng Australia. And then, nag-book ako on the next day na naman ng flight, pabalik ng Australia. O di doble gastos yung flight mo. Yes. Kasi yung ticket ko hindi na ano yun eh, hindi na nagamit. Sana ganyan na naman na lang para di ka ma-delay. And yung Malaysian Airlines kasi dati, ang sabi ng Malaysian Airlines, papalusutin kita pero pagdating nyo doon sa loob, hindi na namin sagot. So medyo natatakot na din ako baka mamaya. So bali sa airline pa lang, sinabihan ka na. Sinabihan na ako sa airline. Tapos pagkatapos, dumiretso ka pa ho doon sa immigration. Yes. And then hinanapan na ako ng exit permit. Yun ang wala akong exit permit. Bali po pasok mo doon, 'di ba? Ano na scanner na nakikita nila. Nakikita nila may dala ako. Doon na lang naghanap sila ng document. Okay. Pero pagpalabas galing sa Australia, walang problema. Yung pagpabalik ko lang. Okay. So ayun. Kasi baka ano laman yan, baka hindi na yan puro abo ng katawan ng tao, baka may iba ng chemical yan dyan nilagay. No? Baka pag binuksan yan sa loob ng eroplano magiging... Uy, sa hand carry ko lang ngayon, DJ, ang liit lang. Sa bag ko lang nga hand carry, dala-dala yung abo. Kasi naka-container lang siya, hindi naman nakalagay talaga sa totalin na oil. Kasi separate namin yung oil niya. Okay. So, bali abo lang siya, sa container lang na plastic. Grabe pagmamahal mo sa mister mo. So nakamove on ka na? Ano ka ba? Nakamove on na ikaw sa kanya kay matagal na kayo na hiwalay? Na byuda? No, actually, din-promise ko lang sa sarili ko yung DJ bago sa medyo nagpatapos ng hininga niya. Sabi ko, hindi kita papalitan. Kasi na iniisip ko din, alam nga naman magmukmuk ako dun sa kanya, di ba? Parang at the age of 54, di ba pwede ka pang mag-enjoy? Yes, oo naman. Kahit nga 60, 70 years old eh. Kailangan hintayin mo pa yung ganun, no? 70. Ngayon pa lang. Kaya nga sabi ko, may time, maglandi din. Correct. Agree. Correct. Hindi, at saka nakakaboring din naman sa bahay ng di ba? Kaya, Oo. Siyempre. At least may ka-chatmate ka ba? Malay mo. So ilang taon na po ba kayong byuda? Ilang taon na ho siyang namatay? Namatay asawa ko 2004. Tagal na, no? Hindi po, magto 2 years pa lang. 2004, 2024 siguro. Ay, sorry pala, 2024. Grabe. Tawa ka rin sa mali mo, no? 2024. November 26, 2024. 1 year pa lang sa last November. Sige. Yung anak niyo po, ang bunso, ilang taon na? Ngayong araw to, 22 birthday niya ngayon. Wow. Kaya karating lang namin nag-dinner sa labas. Uy, wag kayo mag-ano ha. Dinner lang ha. Yes, lahat kami. Sige. Wala pa hong may pamilya sa mga anak ninyo? Yung pangalawa ko, bali, nagsasama na sila ng boyfriend niya, bali separate sila. Kasi may edad na rin po, ano? Ilang taon na? Pero yung panganay ko, may girlfriend na rin, pero dito sa bahay namin. Sige. Standby lang po kayo sa linya, ma'am. Baka mayroon pa kami mahanap para pwede sa inyo, ha? Okay. Wag naman yung wag naman yung mga 60. Ang ilang taon ang gusto mo? Yung pang liban-libil ko lang din. Wag Nang naman yung... makatapos-tapos pa? Yes, maghanap pa din naman DJ na hindi makatapos. Useless lang din naman.
Sige. Yung medyo malakas-lakas pa siyang sumipa. Sige ma'am, maghahanap po tayo ng pwedeng malakas pang sumipa. Ayun mga sir, sa mga mahilig uminom ng Red Horse dyan. Sigurado, malakas sumipa yan. Ma'am, standby lang po ha. Okay. Sige sir, thank you DJ. Pag hindi po kita tinawagan mamaya, meaning, pwede po kayo magpa-line up ulit sa susunod, no? Kung wala pa ho kayo makapartner, ha? Kasi may pasok pa ko bukas din dyan. Anong oras dito sa amin? 10:30. 10:50 na. Yun lang, wala tayong magawa. Malay mo, baka may mag-PA mamaya, ha? Okay. Okay, sige. Mukhang may pag-asa tong kilala kong lasinggiro, mahilig uminom ng Red Horse, malakas daw ang sipa ang gusto. Sinong mas may ano dyan, malakas ang sipa? Wag yung malakas ang hangin ha, sipa daw ang gusto niya. Alas 9:20 na oras dito sa Pilipinas at kayo pa rin po ipatuloy na nanonood, nakikinig, nagmamarites dito